Maulang weekend mga kapuso at buong puwersang nakatutok ang GMA Integrated News sa epekto ng magdamag na ulan na dala ng bagyong Krising at ng pinalakas nitong habagat. Hindi lang sa norte humagupit ang masamang panahon, nagkaroon din ang mga pagbaha at pagguho sa ilan pang lugar sa bansa. Ngayon din sa Metro Manila, kung saan bukod sa mga pagbaha ay may mga natumbaring puno, mga poste at billboard. Aktual na kuha po yan ng pagbasag ng boulder o malaking bato sa isang sasakyan sa Cannon Road sa Baguio City. Isang aso ang nadaganan. Ang iba pang detalye kaugnayan, abangan maya-maya po lamang. Magandang hapon po. Hindi man naglandfall, baka sa ilang lugar sa Cagayan ang epekto ng pagdaan doon ng bagyong Krising. Ilang tulay roon ang hindi nadaanan dahil sa umapaw na ilog at may nirespondihan pang panganganak sa gitna ng unos. At mula sa Bagao, Cagayan, nakatutok live si James Agustin. James. Ivan, Pia, umabot sa 11 tulay yung hindi nadaanan kahapon. Dito po yan sa bayan ng Bagao, sa lalawigan ng Cagayan. Dahil po dun sa mga umapaw na ilog at creek. Sa Gonzaga naman ay may isang bahay na sinira na rumaragas ang ilog. Sa gitna ng malakas na pagulan ng tragasan ng tubig, walang sinayang na oras ang pulisya para respondihan ng babaeng inabutan ng panganganak sa kasagsagan ng bagyong Krising sa Santa Teresita, Cagayan kagabi. Ang babae lula ng kolong-kolong ng inabutan ng mga otoridad. Inilipat siya sa police mobile. Lumusong lang yung sasakyan po namin dahil medyo mataas po ito. And then, yun nga, minabuti namin po na ilipat na lang po doon sa sasakyan namin para madala po siya agad. Ligtas na nadala sa Municipal Health Center ang buntis na nagsilang ng babaeng sanggol. Maayos ang kalagayan ng mag-ina. Sa bayan ng Bagao, dahil hindi madaanan ng isang tulay na apektado ng pagtaas ng tubig ng Pared River, isinakay sa rubber boat ang isang kabaong kaninang umaga mula sa barangay Taging para mailibing ng mga kaanak sa barangay Poblasyon. Pasado alas 2 na ng hapon ay ganito pa rin po yung sitwasyon dito sa Bagunot Bridge. Ay hindi pa rin tumadaanan ng mga motorista. May ila tayong mga nakita ng mga residente na sinusuong yung malakas na agos. Ayon sa MDRMO, hanggang kaninang umaga ay na-isolate ang 7 barangay dito sa lugar. Umabot sa 11 tulay ang hindi nadaanan kahapon dahil sa mga umapaw na creek at ilog. Sobrang mabilis yung pag-angat ng tubig. Maraming stranded kagabi. Dami naming inilikas na mga tao. Sa Gonzaga, bubong at ilang pader na lang ang natira sa bahay ni Chris Kim sa barangay Bawa na sinira na rumaragas ang ilog. Wala silang naisalbang gamit kaya nananawagan siya ng tulong. Sobra pong hirap kasi naoperahan na nga po yung asawa ko tapos nawalan pa po kami ng bahay. Kasi yung mga gamit po ng mga anak ko po, nadami din po doon. Wala na po silang pang-aral. Sa evacuation po, open po yung barangay para sa kanila. At saka kasi yung mga pagkain ganon, mga sinabi nga wala silang mga damit, pwede po namin silang matulungan po ng barangay. Sa di kalayuan, bumigay naman ang veranda ng bahay ni Oscar. Nung maghapon na, yung humapon na mga alas 4 siguro, yun na, talagang isang oras na yata na diretso malakas yung ulan. Biglang lumaki po yung ilog. Ayon sa lokal na pamahalaan, nailikas sa mga nakatira sa tabing ilog. May plano na rin daw para maisaayos ang river wall na nasira ng bagyong Ophel noong nakaraang taon. We will coordinate with the Department of Public Works and Highways to fast-track the release of funds for that purpose po. Samantala, mag-alas 3 ngayong hapon ng tuluyan ng madaanan ng mga motorista at maging residente itong Bagunot Bridge. Yan muna ilitas mula dito sa lalawigan ng Cagayan. Balik sa iyo, Ivan. Ingat kayo dyan at maraming salamat sa iyo, James Agustin. Ikinagulat at ikinabahala rin ng ilang taga-Malabon ang baha sa kanilang lugar na kulay puti. At nakatutok doon live si Jonathan Andan. Jonathan? Pia, kaninang umaga pa to pero hanggang ngayon ay hindi pa rin humuhupa yung baha dito sa may palengke ng Malabon. Sa ngayon, umaambon ngayon dito, malakas ang ihip ng hangin at makulimlim ang kalangitan. Sa tala ng Malabon CDRRMO, sa 21 na barangay dito, 16 na barangay ang binaha ngayong araw. 18 inches ang pinakamalalim. Yung isang barangay, kakaiba ang baha dahil kulay gatas.
Nagulat ang mga taga San Agustin, Malabon dahil puti ang baha sa kanilang lugar. Nakunan pa ng CCTV ang unti-unting pagbabago ng kulay ng baha mag-aalas 9 kaninang umaga. Para pong may glutan, wala na pong maitim sa Malabon. As of now, sir, wala po kaming idea kung ano pong dahilan. Hindi naman po siya mamantika, wala rin naman po, as in wala namang amoy din. First time po talaga namin encounter, as in. Makalipas ang 3 oras bandang tanghali, unti-unting nawala ang kulay puti sa baha. May mga factory kasi dyan, so paiimbestigahan po natin sa ating health department din para po malaman kung saan nagmula at kung delikado ba ito. Sa palengke naman ng Malabon, iniinda rin ng mga lumulusong sa baha ang pangangamoy nito. Ang baho po nung amoy nung baha ngayon, lagi po. Ganto po yung amoy, tapos ganto din po kadumi yung tubig. Nagkalat din ang mga basura, dahilan kaya raw tumirik ang tricycle na ito. Kumalasing ka din na. Dahil sa baha, malalim masyado na sagi ko yung basura, nagasagasaan. Actually kahapon, almost 300 na sako ng basura ang nakuha namin. So medyo nagtataka nga kami bakit meron pa ring naiwan. So siguro balikan namin yan para talagang maubos. And mananawagan na rin kami sa mga nandyan na maging disiplinado kasi sila rin naman yung unang naapektuhan kapag kung saan-saan lang sila nagtatapon ng basura. Bukod sa baha, binayo rin ang Malabon ng malakas na hangin na may kasamang ulan. Pero marami pa rin ang lumabas dahil sa hanap buhay at para bumili ng pangangailangan. Medyo mababa ngayon kasi wala pang high tide. Hirap eh. Gaya ko, may edad na ako. Sa ayaw lumusong, may balsa si Kuya Jomel, 10 piso kada pasahero. Sa Navotas naman, binahari ng ilang lugar tulad ng M. Naval Street. Pia, sa ngayon ay wala namang naitatalang evacuees dito sa Malabon. Wag lang aapaw yung Tuliahan River na dinadaanan ng tubig mula sa La Mesa Dam. Yan muna ang latest mula rito sa Malabon. Balik sa iyo, Pia. Ingat at maraming salamat, Jonathan Andal. Dahil sa tuloy-tuloy na masamang panahon, bantay sarado ang ilang taga Marikina sa antas ng tubig ng Marikina River. Nagbukas na rin doon ang mga evacuation center bilang paghahanda. At mula sa Marikina nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Ivan, nasa 14.1 meters yung level ng Marikina River as of 5 p.m. Considered na normal level pa yan, pero naghahanda na rin daw yung lokal na pamahalaan pati na yung mga residente sa posibilidad ng paglikas. Dahil magdamag na maulan sa Marikina, maraming residente ang napasugod sa tabing ilog para magmasid sa level ng Marikina River. Tinitingnan ko yung kung ano yung taas. Para kita ko rin kung di magbabasta rin kami in case na naghahanda. Nakabahan po, syempre, mahirap kasi pag binabaha tayo, di ba? Pero merong nagpunta para mangisda. Mas madali raw kasing mahuli ang mga isda kapag ganito ang panahon. Yan ang tilapia ngayon dyan. Ayan, may hito. Ayan tilapia. Lalaki. Mula 12 meters kaninang madaling araw, mabilis na umakyat sa 14 meters ang taas ng Marikina River bandang alas 8 ng umaga. Bahagya pa itong umakyat bandang tanghali. Nasa normal level pa ito. 15 meters pa ang first alarm sa Marikina River. Hudyat na kailangan ng maghanda ng mga residente para sa posibleng paglikas. Kapag umakyat na sa 16 meters o second alarm ang ilog, kailangan nang mag-evacuate. Forced evacuation na kung third alarm o 18 meters ang taas ng ilog. Kahit hindi pa bumabaha, may ilang naghahanda na. Siyempre natakot na rin kami ng undoy. Naranasan na namin talagang na walaan talaga kami lahat ng gamit. Nakabahan ako eh. Malakas ang tubig. Bakit po? Kasi iabot dito tubig eh. Handa ng mga gamit kung saan na maligas. Pinakabinabantayan ng Marikina LG yung 5 barangay na unang binabaha ang Malanday, Nangka, Tumana, Santo Niño at Jesus de la Peña. Hindi pa nagpapatupad ng preemptive evacuation ng lokal na pamahalaan pero binuksan na nila ang 36 evacuation center sa lungsod. Kapag nararamdaman nila na any hour ay tataas at aapaw ito, pwede na silang pumunta sa mga evacuation sites natin. Bawal na ang anumang aktibidad sa ilog, kaya sinaway ng otoridad ang inabutang nangingisda. Pinaalis na rin ang mga sasakyang nakaparada sa tabing ilog.
Ivan, hanggang sa mga oras na ito, tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan dito sa Marikina. Ayon sa monitoring ng LGU, base na rin sa forecast ng Pag-asa, mula kaninang 5 p.m. hanggang mamayang 8 p.m. ay mararanasan yung tuloy-tuloy at malakas na buhos ng ulan dito sa lungsod. Kaya nananatiling naka-alerto yung lokal na pamahalaan at ganun din dapat yung mga residente. Yan yung latest mula rito sa Marikina. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Ivan? Ingat at maraming salamat, Darlene Kai. Muling binaha ang ilang flood-prone na lugar sa Quezon City at may mga nagbagsakan pang mga poste at billboard. At mula sa Quezon City, nakatutok live si Bernadette Reyes. Bernadette? Sunod ng yellow rainfall warning ng Pag-asa, kaninang alas 8 na umaga, binaha ang ilang lugar dito sa Quezon City. Abot hanggang lieg ang baha sa Waling-Waling Street sa Barangay Rojas District kaninang umaga. Walang alisan ng mga tao rito. Patigasan dito hanggat mababaw pa tubig. Mababaw pa yan. Hindi pinapansin ng tao yan. Perwisyo ang dulot ng mga pagbaha sa mga komunidad gaya dito sa Rojas District tuwing bumabagyo. Pero para sa iilan, pagkakataon ito para makapaghanap buhay. Mula sa pira-pirasong mga bakal, mga tanso, mga bote, pagkakataon ito para meron silang mapakain sa kani-kanilang mga pamilya. Ibebenta po sa junk shop. Para? Panggastos. Delikado rin kasi syempre may leptospirosis. Pwede rin kayong matetano dyan. Hindi po niisip namin pero wala kami magawa kasi yun talagang hanap buhay namin. Hanggang baywang ang tubig kanina sa NS Amoranto Street malapit sa G. Araneta Avenue. Nagbangka ang ilang residente para makadaan. Hindi ito madaanan ng light vehicles pero may ilang sasakyang sumubok pa rin tumawid. Nandito tayo ngayon sa Pat Senador Street sa Barangay San Francisco del Monte sa Quezon City. Ayon sa mga residente dito, kahit na konting ulan lang, agad bumabaha dito sa kanilang lugar. Ngayong araw nga na ito, 3 beses na raw nagbabaha dito. Yung tubig bumabalik. Kasi sa kabilang side na doon, ilog na. Kaya once na magbaha, once na umulan, yung tubig bumabalik na. Sa Barangay Paligsahan, pansamantalang isinara ang bahagi ng Panay Avenue dahil sa malaking sanga ng puno na naputol at sumabit sa kawad ng kuryente. Sa Commonwealth Tandang Sora Avenue sa Quezon City, pinatumba ng malakas na hangin at ulan ang mga plastic barrier at cone. Bahagyang bumagal ang trapiko. Sa Katipunan Avenue, poste at billboard naman ang natumba. Sa southbound na bahagi ng kalsada, humambalang ang isang billboard. Ayon sa MMDA, 2 sasakyan ang naiulat na natamaan. Bumigat tuloy ang trapiko. Walang nasugatan sa insidente. Sa northbound, isang poste ng kuryente naman ang natumba. Fortunately, wala pong nasugatan dahil sa harapang bahagi lamang ng kotse bumagsak yung poste. Sa ngayon po, naalis na natin yung kotse at itatabi rin po natin itong poste. Ayon sa Meralco, lumalabas sa pauna nilang investigasyon na natamaan na bumagsak na billboard ang kawad ng kuryente kaya nadamay ang poste. Natanggal na ang poste at gumulong ang operasyon para maibalik ang serbisyo ng kuryente. Nagpaalala ang Quezon City LGU sa mga may-ari na ibaba ang kanilang mga billboard at itabi ang kanilang tower crane tuwing may masamang panahon. Pia, muli na namang bumuhos ang malakas na ulan dito sa Quezon City ngayong alas 5 ng hapon. Kasalukuyan namang kiniklear ngayon ng Quezon City Engineering Department ang nabuwal na puno dito sa Panay Avenue. Balik sa iyo, Pia. Mag-iingat kayo at maraming salamat, Bernadette Reyes. Mataas na bahang sumalubong sa ilang bahagi ng Bulacan dahil sa lakas ng ulan. May mga barangay sa Marilao ang inihanda na ang kanilang evacuation sites. Mula sa Baykawayan, Bulacan, nakatutok live si Katrina Son. Katrina. Ivan, ilang mga lugar o barangay dito sa Marilao, Bulacan ang binaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan dulot yan ng Bagyong Krisi. Sa Barangay Lias, Marilao, Bulacan, hanggang gutter ang taas ng tubig sa ilang kalsada. Kaya dahan-dahan ang takbo ng mga sasakyan. Binahari ng Barangay Nagbalon. Dito po sa amin, sa Barangay Nagbalon po, may tubig na puro sa bandang dulo. Pero awa naman po ng Diyos, hindi po masyadong malalim. Kabado po kami, kaya naka-alerto po kami rito sa amin sa barangay namin.
Sakaling magtuloy-tuloy ang ulan at tumaas ang baha, handa na ang evacuation sites ng barangay. Kaya ang ilang residente, inaayos na ang kanilang mga gamit. Kaya nga nag-uunti-unti na kami magtataas ng gamit eh. Kasi kanina panatag pa kami, kako medyo malayo pa. Ngayon ayan na pag may dumadaan. Kaya wala na, kailangan na magtaas. Sa Barangay Poblasyon 1, hinarangan na ang daan papasok. Not passable na ito sa mga sasakyan dahil sa baha. Kaya ang ilan, sinuong na ang lampas-tuhod na baha. Ang ilang residente, naglilibas ng tubig sa loob ng kanilang bahay. Ito po hindi na po high tide yan. Ano na po yan, ipon na tubig po at saka may halong baha na rin po siya kung tutuusin po. Ang po talaga dito, flooded prone area po talaga kami dito sa poblasyon po. Baha rin sa Barangay Ibayo at Barangay Saluysoy. Mataas din ang baha sa Barangay Ibayo Purok 1. Ayon sa Pag-asa, kahit nasa labas na ng PAR ang bagyong Krising, magdadala ito ng pag-ulan bukod pa sa epekto ng habagat. Ivan, bahari ng ilang mga barangay dito sa Bay Kawayan, Bulacan. At Ivan, kanina umaga hanggang buong hapon, nakakaranas tayo ng pabugso-bugso na pag-uulan dito nga sa Bay Kawayan, gayon din sa Marilao, Bulacan. At kapag nagtuloy-tuloy raw ito, inaasahan ng mga residente na mas tataas pa ang baha na kanilang nararanasan. At yan na muna ang latest mula dito sa Bulacan. Ivan? Ingat ka at maraming salamat, Katrina Son. Doble dagok ang hinaharap ngayon na ilang taga Batangas. Apektado ang kanilang kabuhayan, hindi lang ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero, kundi pati ng masamang panahon. At mula sa Laurel, Batangas, nakatutok live si Von Aquino. Von? Pia, dahil sa masamang panahon, sinuspinde ng Philippine Coast Guard ang kanilang search and retrieval operation para sa mga nawawalang sabongero rito sa Lawa ng Taal sa Laurel, Batangas. Halos zero visibility sa Taal Lake dahil sa malakas at pabugso-bugsong ulan dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Krising. Pero may mga pumalaot pa ring mangingisda dahil din sa masungit na panahon hindi nakapag-search and retrieval operation ang mga technical diver ng Philippine Coast Guard para sa mga nawawalang sabongero. Nasa evacuation center ang mga residente ng Sitio Bukal, Barangay Gulod sa Laurel, Batangas na nagsilikas kahapon. Hinatiran sila ng tulong ng provincial at local government at DSWD. Dahil ang operation nga po natin ngayon ay almost 24/7 na, kahapon pa po kami nag-aabiso sa kanila na lumikas na sila sa mga lugar na kung saan para maging safe po ang bawat isa. Dala pa raw ng mga residente ang takot mula sa bagyong Christine noong 1 taon. Pag nabuhos ang malakas na ulan, akayat na po. Talagang pagka naulan, tas may baha, kahit anong ginagawa, iniiwanan na. Dahil doon po nung huling Christine po ay may natabunan. Tapos ang mga bahay was out talaga. Dobleng dagok naman sa evacuee na si Isabel Solis ang masamang panahon at mahinang kita sa pagbebenta ng tawilis at tilapia dahil sa search and retrieval operation sa Lawa. Sana naman po marinig ng mga nanunungkulan ng aming hinaing na tama-tama na tigilan na yung mga issue na yun. Nakakaawa na yung mga naghahanap buhay. Hindi na po namin alam kung saan kami kukuha ng aming ikabubuhay. 53 pamilya ang voluntaryong lumikas at nakisilong muna sa kanilang mga kaanak sa ibang lugar. Bukod sa bayan ng Laurel, malakas din ang ulan sa ibang bahagi ng Batangas tulad sa Tanawan at Talisay. Pia, ayon kay PCG spokesperson Noemi Cayabia, posibleng bukas na lang nila ituloy yung search and retrieval operation kapag bumuti na yung panahon. Sa ngayon kasi, Pia, ay pabugso-bugso pa rin yung malakas na ulan dito sa Laurel, Batangas. Pia? Maraming salamat, Von Aquino. Sa ibang balita, hulikam sa Maynila kung paano nasagasaan ng kotse ang 2 taong tumatawid sa kalsada. Kritikal ang isa sa mga biktima. Nakatutok si Jomera Presto, exclusive. Patawid na sana ang barangay tanod na si Manny sa bahagi ng Yuseco Street, Tondo, Maynila pasado alas 6 kagabi. Pero isang kotse ang biglang umararo sa kanya at sa isa pang lalaki na tatawid din sana. Kita pa sa video na bukod sa 2 lalaki, may ilan pang tao ang nahagip ng kotse.
Pumailalim sa sasakyan ang lalaki na unang nabangga na isa palang senior citizen, habang ang 55 years old na si Manny tumilapon sa kalsada. Ayon sa tindera na si Cecil, customer niya ang ilan sa mga nadamay sa aksidente. Nagulat na lang po ako, bigla siyang umarangkada dito. Napatakbo nga po ako doon Tapos yun nga nakita, yung mga bumibili po dito, nakaladkad niya. Hindi naman sila masyadong nasaktan kaya hindi na rin sila dinala sa ospital. Ang tanod na si Manny agad isinakay sa tricycle papunta sa pagamutan. Ngunit ang senior citizen na biktima hindi kaagad na isugod sa ospital dahil inabot pa ng kalahating oras bago dumating ang ambulansya. Inaalam pa namin sa barangay kung bakit nahuli ang ambulansya. Ayon sa barangay, 79 years old na ang driver ng kotse na kaaalis lang sa kanilang barangay matapos kumuha ng social pension. Magpe-payout po yung asawa niya. Sanay po yun sa yung manual. Yung pong dala niyang sasakyan, baka po hindi po niya gamay. Sabi pa ng barangay, stable naman ang kondisyon ng senior citizen na biktima. Pero ang kanilang tanod na si Manny, critical. Nung sinugod siya, wala na siyang malay. Pero nagising naman po siya nang nasa ospital na. Tapos po mga ilang oras, ayun na uli. Nakatulog hanggang sa tinubuhan na. Hindi naman nasugatan ng driver ng kotse at ang pasahero nito. Nangako naman raw sila sa barangay na sasagutin ang gasto sa ospital ng dalawang biktima. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng nakabanggang driver. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Wala na po sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Krising, pero makakaapekto pa rin ba ito sa bansa? Alamin po natin ang latest sa panahon mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Pia, mga kapuso. Kahit nasa labas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Krising at ibinaba na po ng Pag-asa ang lahat ng wind signals, magpapatuloy po yung pabugso-bugso mga pag-ulan at hangin sa ilang bahagi po ng ating bansa dahil pa rin sa habagat. Huling namataan ng Pag-asa ang severe tropical storm Krising na meron pong international name na WIPA, 345 kilometers kanluran po yan ng Itbayat, Batanes. Ang pagkilos po nito ay pa-west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour at tinutumbok na po nito ngayon ang southern China. Wala ng wind signal pero may gale warning pa rin po sa northern seaboards po yan ng northern Luzon kaya hindi pa rin po ligtas pumalaot yung maliliit na sasakyang pandagat. Habang patuloy ang paglayo ng bagyo dito po sa Pilipinas, hinahatak at pinalalakas pa rin po nito yung hanging habagat at yung paghampas po nitong habagat lalong-lalo na dito sa western sections po ng ating bansa, yung dahilan kung bakit maraming lugar pa rin ang nakakaranas ng mga pag-ulan. Base po sa datos ng Metro Weather, posibleng maulit yung mga pag-ulan ngayong gabi. Dito po yan sa malaking bahagi po ng Luzon, kasama po dyan ang ilang lungsod dito sa Metro Manila, pati na rin po dito sa may Western Visayas at ganoon din dito sa may western part ng Mindanao. Bukas ng umaga, may mga pag-ulan din po dito yan sa Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, Central Luzon, kasama po dyan ito pong Zambales at Bataan, Calabarzon, ganoon din po dito sa may Mindoro Provinces at pati na rin dito sa Bicol Region. Sa hapon naman, halos buong Luzon na po ang makakaranas ng mga pag-ulan. May mga matitinding buhos ng ulan pa rin sa ilang lugar, kaya po nananatili yung banta ng mga pagbaha o di kaya naman ay landslide. Dito naman sa Metro Manila, mataas pa rin po ang tsansa ng mga pabugso-bugsong ulan bukas, gaya po ng naranasan natin kanina. Pero posible po na bahagya naman po itong mabawasan. Pero patuloy po natin yang imomonitor sa rainfall advisories ng Pag-asa. May mga pag-ulan din sa Visayas, lalo na po dito sa Panay Island at pati na rin sa Negros Island Region. At meron namang mga panakanakang ulan dito po yan sa ilang bahagi ng Central at ng Eastern Visayas. Dito naman sa Mindanao, bahagya pong mababawasan yung mga pag-ulan at kalat-kalat na lang po yan dito sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at pati na rin sa ilang bahagi po ng Soc-Sargen. Sa atin namang extended outlook, posible pong magpatuloy ang maulang panahon sa Lunes, lalong-lalo na dito sa western sections po ng Luzon at ng Visayas. Pero dito may mga nakikita rin po tayong mga pag-ulan sa may Cagayan Valley, Bicol Region at ilang bahagi rin po ng Eastern Visayas. Halos ganito rin po sa Martes pero may mga pag-ulan na rin dito po yan sa malaking bahagi ng Mindanao. Yan po ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. 2 sugatan at 3 ang nawawala dahil sa bagyong Krising at habagat na nagpabaha maging sa Metro Manila.
Ang Department of Health nagpaalala sa publiko sa peligrong dulot ng baha, lalo na kung may mga sugat. Nakatutok si Darlene Kai. Sa gitna ng pabugso-bugso hanggang malakas na ulan at kasabay na high tide, mabilis na binaha ang ilang kalsada sa Malabon alas 4 ng madaling araw kanina. Sa pagtaas ng tubig, lumutang ang mga basura. Hindi alintana ng ilang residente at empleyado na lumusong sa hanggang gutter na baha. Yung baha ay medyo madumi. Kailangan po mag-iingat. Pagdating doon sa trabaho, mag-uugas po ng paa. Ang tricycle driver na si Ireneo, umuwi na lang dahil hindi kakayanin ng tricycle ang baha. Wala, kumita ng konti, uwi na. Wala eh. Hindi tayo pwedeng nagsakripisyo ng ganyan eh. Ayon sa LGU, umabot sa mahigit 4 na talampakan ng high tide na posibleng nakaapekto sa bahang naranasan doon. Baha rin ang gumising sa mga residente ng isang subdivision sa Cainta, Rizal. Nag-deploy ng truck doon para maitawid ang mga stranded na pasahero. Sa Maynila, abot gutter ang baha sa bahagi ng Espanya Boulevard. Bagamat passable, pahirapan ang pagbiyahe ng mga motorista. Bumaha rin sa ilang bahagi ng Taft Avenue gaya ng nakuna ng Hughes Cooper sa tapat ng Philippine General Hospital malapit sa Pedro Hill Street. Gayon din sa bahagi ng Taft at United Nations Avenue. Umiwas sa mataas na tubig doon ang ilang jeepney at UV Express. Ang mga pagbahangyan sa Metro Manila dahil pa rin sa ulang dala ng habagat na patuloy na hinahatak ng bagyong Krising. Habagat din ang ilang araw na nagpapaulan sa Mimaropa tulad sa San Jose Occidental, Mindoro kung saan abot hita ang baha at pinasok ng tubig ang mga bahay. Ayon sa residente, umabot na sa mga bahay ang tubig mula sa ilog bunsod ng ulan. Bagamat nagbawas na raw ng tubig doon, ikinabahala nila ang patuloy na pag-ulan. Paalala ng DOH, kapag nagkasugat sa panahon ng tag-ulan, hugasan ito ng malinis na tubig at sabon. Panatilihing malinis, tuyo at protektado ang sugat. Sundin ang mga paunang lunas para sa mga sugat. Iwasang mabasa ng baha ang sugat hanggat maaari at agad na kumonsulta sa doktor. Sa datos ng Office of Civil Defense, 3 na ang naitalang nawawala dahil sa pananalasa ng bagyong Krising at habagat. 2 sa nawawala ang mula sa Sebasti Antique matapos anurin ng baha papunta sa dagat noong Huwebes. Ang isa pang nawawala, naitala sa Palawan. 2 naman ang naitalang sugatan matapos mabagsakan ng puno sa Camarines Sur. Sa huling tala ng OCD at DSWD kaninang alas 6 ng umaga, mahigit 68,000 pamilya ang apektado. Mahigit 5,000 pamilya ang kasalukuyang nasa evacuation center. Patuloy ang pamamahagi at repacking ng food packs para sa mga nasalanta. We are on red alert, meaning all our resources have been put on standby for resources available. Ayon sa Pag-asa, patuloy na palalakasin ng bagyong Krising ang habagat na magpapaulan sa halos buong Luzon at ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Pinagpiestahan ng mga residente ang mga inanod na tilapia sa Bislac River sa Bacara, Ilocos Norte. Kanya-kanyang bitbit ng lambat ang mga residente. Anila, lumalabas sa mga isda kapag mataas ang level ng tubig sa ilog doon. Sa Bugay, Cagayan, nagsagawa naman ng forced harvest ang ilang nag-aalaga ng isdang malaga. Ayon sa LGU, kinailangan ng hulihin ng mga isda dahil sa maruming tubig na napupunta sa mga palaisdaan bunsod ng bagyo. Binili na rin daw nila ang mga isda para maibalik ang puhunan ng mga mangingisda. Habang ang iba, ibinenta na lang ng palugi. Perwisyo pa rin ang baha sa Maynila kasunod ng mga pag-ulan at nakatutok doon live si Nico Wahe. Nico. Ivan, mga hindi gumaganang flood control station, mga baradong drainage system at maging mga tubong hindi raw nagtatagpo. Yan ang mga dahilan kung bakit kaunting ulan lang ay baha na agad dito sa Maynila. Hanggang gutter na baha ang namerwisyo sa mga motorista sa Espanya Boulevard madaling araw kanina. Sa Taft Avenue, naglakas loob ang mga motoristang suungin ng baha. Pero ang tricycle na ito hindi na sumugal at bumalik na lang. Bandang tanghali, baha pa rin sa ilang bahagi ng Maynila, kaya sa General Luna Street. Si Manila Mayor Isko Moreno, personal na nag-obserba sa paghigop o pagpump ng bara sa drainage doon. Talagang kailangan bigyan ng concern itong Calao, Taft Avenue,
major thoroughfares. It has to be cleared of any obstruction, hopefully even flooding, no, yung major thoroughfare para tuloy-tuloy. Bandang alas 3 ng hapon, baha pa rin sa Taft Corner UN Avenue. Nagsagawa ng clearing operation sa bahaging ito ng Calao. Pinuntahan din namin ang mga nakatira sa gilid ng ilog na ito na konektado sa Estero de Sunog Apog. Ayon sa kanila, kahuhupa lang ng baha. Araw-araw raw silang binabaha kahit walang ulan. Kanina pong madaling araw, high tide po, alas 3 ng madaling araw. Humupa po ng alas 7. Tapos bukas po, ganun po uli. Ang hupa naman nun, alas 8. Aminado si Moreno, mga band-aid solution pa lang ang nagagawa nila kaugnay sa baha sa Maynila. Hanggat wala yung talagang real solution, which is to create more catch basin and pumping station that are running effectively at mga tubong sapat at nag-uusap. Kasi maraming ginawang tubo rito sa Maynila, hindi nagpapangita. Hindi gumaganang flood control naman ang problema sa Estero de Sunog Apog, kaya bumabaha roon pag high tide. DPWH at MMDA raw may hawak nito. Yun ang nalulungkot tayo. I hope that DPWH and MMDA will look into this. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng DPWH at MMDA. Ivan, dahil nag-declogging naman na kanina ay unti-unti nang humupa yung baha dito sa may Taft Avenue Corner UN. Kanina, buong kalsada na to ay talagang baha at ngayon, kalahati na lang, itong kanang bahagi na lang at kalahati na lang din ng gutter. Yung karugtong naman na General Luna Street ay wala na ring baha. Balik muna sa inyo, Ivan. Ingat, maraming salamat, Nico Wahe. May naitalang mga pagguho at pagbagsak ng mga bato sa norte dahil sa masamang panahon. Habang sa isang bayan sa Ilocos Norte na wala ng supply ng tubig kung kailan maulan. Mula po sa Lawag, Ilocos Norte, nakatutok live si JP Soriano. JP? Pia, hindi man sobrang lakas ang hanging dulot ng bagyong Krising, dama naman po ang epekto nito sa iba't ibang bahagi ng probinsya ng Northern Luzon. Kabilang na po dito sa Ilocos Norte kung saan po umuulan na ulit ngayon dahilan para po masira ang ilang river wall. Kita ang mga nalalaglag na malalaking tipak ng bato mula sa gilid ng bundok sa Camp 6 sa bayan ng Tuba sa Benguet, bunsod ng malakas na ulan. Pasado alas 9 kaninang umaga nag-abiso ang DPWH Cordillera na hindi muna madaraanan ang bahagi ng entrada ng Rockshed. Pinadaraan muna ang mga sasakyan sa alternatibong ruta tulad sa Marcos Highway at Asin-Nangalisan San Pascual La Union Boundary Road. Patuloy ang clearing operations. Bandang alauna ng hapon, isang boulder o malaking bato ang bumagsak sa isang kotse at bahay sa Camp 7. Buti na lang, walang sakay ang kotse at nakalikas din ang mga nakatira sa bahay. Abiso naman ng Baguio City Public Information Office, sarado muna ngayong araw dahil sa sama ng panahon ang Mines View Park, Baguio Botanical Garden at 3 pang tourist spot. Sangkatutak na basura naman ang bumara sa flood control metal screen guard sa tributary patungong Balili River. Nananawagan ng mga opisyal ng barangay sa mga residente na maging disiplinado sa pagtapon ng basura para hindi magbaha. Bandang hapon ang maramdaman sa Bacara, Ilocos Norte ang malakas na ulan at hangin na dulot ng bagyong Krising. Bahagyang napunit ang bubong ng ilang covered court. Ang ilang bakanteng lote at sakahan sa gilid ng kalsada sa bayan ng Pasukin, nalubog sa tubig. Tumaas ang level ng tubig sa Bislac River. Malakas din ang agos ng ilog sa Bilatag River. Kaya nasira ang pangunahing tubo ng water service provider ng bayan na Prime Water na nakapwesto sa isang bahagi ng river wall. Nung lumakas po yung tubig, bali tinangay po yung tubo sir na naka-expose. Kaya ganyan po nangyari. Ang hindi lang namin alam sir kung ano po yung nauna, yung river wall ba ang naunang nasira o yung dinala ng tubo yung river wall. Kaya apektado ang supply ng tubig sa ilang lugar sa dalawang bayan. Sana po maayos ng mas maaga pa. Kasi mahirap po talaga pag may business tsaka may walang ganito, walang kuryente tsaka tubig.
At hanggang ngayong hapon po ng Sabado, nagpapatuloy pa rin ang ulan at malakas pa rin ang agos ng ilog, dahilan para hindi pa rin naayos nga ho ang nasirang linya ng tubig. At ayon po sa LGU, dati na pala nalang hiniling sa water service provider ng nasirang water line na yan, na ilipat na sa likurang bahagi ang tubo para hindi ito nasisira tuwing malakas ang agos ng ilog, lalo na tuwing may bagyo. Dapat iplano na lang yun para ma-fix na, hindi taon-taon na nasisira yun. Yun ang problema namin. Pag nasira na yun, wala na kaming supply dito sa na tubig. Ayon sa Prime Water, may initial assessment na sila at pinapahupa lang nila ang masamang panahon para ma-check at makapagkumpuni. Nagkaroon din ng maliliit na landslide sa Pagudpud kaninang umaga. Nasa 64 na pamilya o katumbas ng halos 200 individual mula sa 8 bayan ng probinsya ang inilikas nitong magdamag. Ang bayan ng Umingan isinailalim sa state of calamity sa Pangasinan, kung saan maraming barangay ang apektado ng malawakang baha. At Pia, kahit pa habang papalabas na ang bagyong Krising, patuloy pa rin pong nakaalerto ang mga otoridad dito sa probinsya ng Ilocos Norte, lalo pat sinabi ng Pag-asa at gaya po ng nireport ni Amor kanina, isa po ang probinsyang ito sa mga patuloy pa rin uulanin sa mga susunod na oras. At yan muna ang latest, balik ko na sa iyo, Pia. Ingat kayo at mukhang lumakas ulit ang buhos ng ulan. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Apektado rin po ang Visayas at Mindanao ng habagat na pinaigting ng bagyong Krising. Ilang kalsada ang binaha at may nasawi pa matapos mabagsakan ng nabuwal na puno. Mula sa Bacolod City, nakatutok live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen. Ivan, mabilis ang pagtaas ng baha lalo na sa mga mabababang kalsada sa Negros Occidental. Kagaya na lang dito sa Bacolod City, kahit malakanang pag-ulan na ang nararanasan sa probinsya ng Negros Occidental. Pinagtulungang itulak ang sasakyang iyan sa bayan ng Binalbagan sa Negros Occidental. Stranded kasi ito nang suungin ang abot-hitang baha sa kalsada. Dahil sa taas ng tubig sa Sipalay City, kinakailangan ng gumamit ng heavy equipment ang LGU para mailikas ang ilang residente. Sa tala ng LGU, mahigit 500 pamilya na ang nasa evacuation center sa lungsod. Sa Kabangkalan City, pansamantalang hindi madaanan ng mga motorista ang kalsadang ito. Nagkabitak-bitak na kasi ang daan matapos bumigay dahil sa landslide. Pauwi na sana ang isang rider sa mainit Surigao del Norte nang matamaan siya ng natumbang puno kagabi. Naisugod siya sa ospital pero idineklara siyang dead on arrival. Malakas daw ang hangin sa lugar na tinitingnang dahilan sa pagkatumba ng puno. Agad nagsagawa ng clearing operations ang mga otoridad sa lugar at passable na ang kalsada. Sa Bacolod City, gutter deep pa rin ang baha sa ilang kalsada kahit na humupa na ang ulan. Patuloy naman ang paghatid ng tulong sa mahigit 1,700 evacuees na apektado ng baha at landslide sa probinsya ng Antique. Ivan, nagpapatuloy naman ang assessment ng mga local DRRMO kung maaari na bang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga nag-evacuate. Habang wala pang desisyon ay tiniyak ng mga LGUs na sapat ang mga pagkain, tubig at iba pang pangangailangan para sa mga evacuees. Yan munang latest mula dito sa Bacolod City. Balik sa inyo dyan, Ivan. Ingat, maraming salamat. Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. For the first time, nagsama-samang tinaguri ang pamilya de Guzman ng TVB sa outside world. Sa kanilang all-out performance sa It's Showtime, may pa-live rendition sila sa nag-viral na music video ni Kapuso Big Winner, Mika Salamanca. Yan ang literal na collaboration ni Mika kasama si Mom at kapwa-housemate na si Clarice de Guzman. Face card never declines naman ang ika-nga ikambal na sina Shubi Etrata at Esnir kasama ang bunso kuno na si Will Ashley. It's giving Gen Z dahil sabay-sabay nilang sinayaw ang ilang trends on TikTok. Nireveal naman ni Mom Clarice na sina Mika at Shubi ang kanyang mga paboritong anak for today. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.
Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.